Payag ka ba sa one-night stand? Libangan lang. Pangit naman kasi pag parehas kayong walang experience. Kawawa naman po yung babae pagka ganun. Marunong ka bang humawak ng pera? Pag-usapan natin yan kasama si Vic Garcia. Silipin ang limited edition collections ni Kendrick. At pakinggan ang pangungumpisal ni actress TV host Bettina Carlos. Lord, ayoko to. Kasi paano yung mga pangarap ko? Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa I'm Not Perfect. But I'm Limited Edition. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Libangan lang. Yung gusto mo, gusto ko rin, pwede rin. Pangit naman kasi pag parehas kayong walang experience. Parehas kayong mga ngapa pag ano. Naman na. Sa akin po hindi po eh. Kawawa naman po yung babae pagka ganun. Parang inaabuso ko yung pagkatao niya. Kasi sa panahon ngayon, uso na talaga ang sex eh, kaya kaya kailangan na experience. Babae kasi yun, pag crush yung lalaki, basta't may pwesto, dahil siyempre alam mo na sa L. Kuya Kevin, di ba dapat may experience sa sex na ang lalaki bago ikasal? Yeah, minsan naniniwala ang lalaki na premarital sex somehow practice yun for the day when they will get married. But this also is not true. A wise woman would much rather have a virgin on her wedding night than a man who has had many past experiences. Kasi halimbawa, once you're married, if you've been with many women before, somehow siguro kinakompare mo ang asawa mo sa dating mong mga girlfriends, parang ganon. So pagdating sa premarital sex, nawawala ang intimacy. Intimacy is lost because the more we share sex with different people, the more sex loses its value. Yan ang words of wisdom ni Kuya Kevin. Diba sex in the Bible is in the context of marriage. Diba, Kuya Alex? Well, palagay ko, kailangan talaga. Galing mo Tagalog ni Kuya Kevin, nagulat ako eh. Well, alam po ninyo, talagang tama ang Bible. Ang sex lamang para sa iyo maging asawa. At this would explain why marami po sa atin ng lumalaganap ang AIDS, HIV. Maraming consequences. Marami pong consequences. At saka, siyempre tama yung sinabi, may kukumpara mo sa iba. Yung marami, so mas gusto ng Panginoon, pareho kayong walang experience. Mundo lang naman ang nagsasabing kailangan may experience siya ka eh. That's right. So talagang the Lord wants to protect us, kaya ganun po ang kanyang inuutos sa atin. Okay. Kilala mo ba ito, Alex? Marunong magluto? Si Chef Boy Logro yan. Hindi. Babae siya at magaling din umarte. Marian Rivera. Tulad ni Marian, TV host din siya dito sa GMA. Sino siya? Ay nako, ang initial niya ay BC. Bilichi Kangilinan. Bettina Carlos. Si Bettina. Magaling yan. Nagsimula bilang teen star sa GMA horror flick na Kakaba-Kaba. Napansin ang kanyang magandang mukha at likas na husay sa pag-arte. Kayo ng nanay mo ang dahilan kung bakit nasira ang relasyon namin? Bukod rito ay nakilala rin siya sa pagganap sa iba't ibang mga teleserye dito sa Kapuso Network. Bagaman abala siya noon sa mga taping at TV guestings, hindi pinabayaan ni Bettina ang pag-aaral. Ang condition ko lang noon is huwag magagalaw yung studies ko tsaka yung volleyball. Kasi yun lang yung buhay ko eh. Pilit niyang pinagsabay ang pag-aaral at showbiz. Ngunit tila nilamon siya ng kasikatan at katalinuhan. Nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang karera. Nung pag-graduate na ako ng high school, nag-decide ako na ayoko naman mag-artista. Kasi gusto ko i-enjoy yung college life ko. Gusto ko mag-party, gusto ko uminom, gusto ko mag-boyfriend na walang naninita, walang magpipicture sa'yo, pagpipiestahan ka, walang ganon. Wala na siyang tinatanggap na kahit anong acting projects bukod sa hosting gigs. I have my own money. I have my own car. I can go wherever I wanna go. I can buy what I want to buy. It's all about me. Ako nagtatrabaho, ako nag-aaral. O di natural, this is all for me. Ngunit sa kabila ng mataas na pagtingin sa sarili, itinatago ni Bettina ang tunay niyang nararamdaman. I was very proud, but at the same time, I had fears inside kasi parang meron kang may fear ka dahil kahit
alam ko nag-aaral ako. Matalino ako by the book, matalino ako. Pero pag pinakawalan mo ako sa kalsada, feel ko hindi ako mabubuhay. I felt I was academically smart, but I was stupid. Feeling ko, apart from this, wala ko ibang pwedeng pagkabuhayan. Wala ko ibang kayang gawin. I had that, siguro dun ko kinoconceal yung fear ko by being proud. Tinapos ni Bettina ang pag-aaral ng kursong Bachelor of Science in Management Major in Communication Technology sa Ateneo de Manila University. Sinubukan niyang bumalik sa showbiz upang ipagpatuloy ang acting career. Hanggang nangyari ang di inaasahan. My boyfriend at that time was a very stable relationship. Naghahanap ako ng rush, naghahanap ako ng fun. So I left that relationship and I bumped into this person, got pregnant by a man who was not even my boyfriend. So for 1 whole week, I was praying. I've never prayed that much my whole life. I prayed na, Lord, ayoko to. Kasi paano yung mga pangarap ko? Inuulit ko na nga ulit ngayon, di ba? Inaayos ko na. Nagkakaroon na ako ng plano. Ngayon pa. Bakit ngayon pa? Please, huwag niyo akong parusahan. Huwag niyo akong parusahan. Huwag niyo akong parusahan. Nung nagpunta na ng OB, heartbeat kagad. Narinig ko kagad yung pintig ng puso ng anak ko. So sabi ko rin noong araw na yun, kay Lord, tinatanggap ko itong binibigay mo sa akin. Di niya alam kung paano haharapin ang kahihiyan at higit sa lahat, ang kanyang ina. We were planning to tell my mom. That night, nakaupo na kami and then her phone rang. Somebody from the press. Alam mo, hindi kami nakikita ni Bets kasi sobrang busy niya sa taping. Sabi niya ganyan. Pero kung man totoo, Diyos ko naman, no, tapos na mag-aral yung anak ko. Kung gusto niya mag-anak, okay lang. Parang ako, it was so painful for me because hanggang sa huling sandali, pinagtatanggol ako ng nanay ko. Hindi niya nga alam, hindi ko nga sinabi. Ni wala siyang idea. Nakakapangliit yung moment na yun kasi I was a few seconds away from telling her myself. Pero naunahan pa ako ng ibang tao. When my mom put down the phone, she just asked me, is it true? And then I cried and I nodded. And then she looked down and she cried. Sa simula ay pinanindigan si Bettina ng ama ng kanyang anak. Ngunit di nagtagal, tila nagbago ang ihip ng hangin matapos na siya ay manganak. One of my college friends came over to the house to visit Gummy. So she invited me to CCF. That time, I was still with the dad. Sabi ko, baka ito yung kulang natin. Kasi yun na lang din namin natatry, Diyos na lang. Baka kailangan natin si Lord. Tapos pagdating ko doon, parenting is a heart issue. So, sapul na sapul talaga ako na I went to the right place. We were looking for what's missing. I found it and he missed it. Baka this relationship is really not meant to work out. I decided to end the relationship with him. Nanalangin si Bettina at humingi ng karunungan sa Diyos kung paano itataguyod ang kanyang anak ng mag-isa. My pregnancy with her was unexpected, hindi unwanted. I always have to ask him to heal my heart. From day one, ang prayer ko is, Lord, help me forgive so that when the time comes, I have to introduce Gummy to her dad. Pag hinanap niya, magagawa ko. Kasi kung ako lang ang tatanungin, ayoko. Hindi. Akin lang to. Anak ko lang to. Ako lang ang bumuhay dito. But I always have to ask him to move me, to soften my heart. Because I know that's the right thing to do. Sometimes it's really between what you want and what God wants you to do. Magmula nang makilala ni Bettina ang Diyos, sunod-sunod ang pagbubukas ng oportunidad sa kanya upang makabalik sa showbiz at makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang negosyo at public speaking. Your children will become who you are today. Kaya inaalagaan ko ang pagkatao ko, inaayos ko ang pagkatao ko dahil gusto kong bukas, paglaki ng anak ko, pag matanda na siya, mapapakawalan ko siya ng maayos. Ngayon, forever grateful si Bettina, di lamang sa mga natutunan niya sa buhay, kundi kay Jesus na hindi siya pinabayaan kailanman. Salamat dahil binago mo ko at tinawag mo ko because many are called but few are chosen, right? And I am what I am because of you.
Hindi ako magiging, ito ang katuparan ko ng pangarap ko na maging nanay, na mapagsilbihan ng pamilya ko. Hindi ko ito magagawa kung hindi niya ako tinawag at kung hindi ako miyembro ng pamilya niya. This is all because of him, and I can never emphasize enough how grateful I am that he changed me. Alex, narinig mo na ba yung Christians are not perfect, they are just forgiven? In our case, limited edition. Well, teka mo na, baka may susunod ka doon. Kasi sa'yo mo palang narinig ko. Narinig ko na yun. Oo, and it's parang sa buhay ni Bettina, diba, parang everything was going for her, no? Maybe sa mata ng iba, she's so perfect, she was giving priority to her studies and everything. And yet, dahil tao tayo, diba, nagkakamali tayo talaga eh. Diba? And you could see how, yung fear niya na she's intelligent but she feels she's stupid. Diba? Parang ang feeling ko, this trial that she went through has made her wiser, so much wiser. Parang, at doon niya nakilala ang Panginoon. Diba? Well, ang ganda ng perspective mo. But at the same time, para sa akin, talagang kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Because if it's only for knowledge, well, you can be very clever, but you might end up being a wicked clever. So, ang kailangan natin talaga ay ang buhay natin, suko natin sa Panginoon. Because God has created us for Himself. At kung wala sa equation natin, sa buhay natin si Lord, it will always end up us being empty. Kasi baliwala yun eh. Katanyagan mo, sarili mong hindi nagre-rehistro kay Lord yun. Kung wala si Lord sa buhay mo. Kasi there is a way that seems right to a man, but the end thereof is death. Yan ang sabi ng Bible. Do not trust, do not lean on your own understanding, but commit your ways unto the Lord, and He will grant you the desires of His heart. Tama. So, actually, may mga nanonood sa atin, I'm sure, na maybe nararanasan nyo yung dinadaanan ni Bettina na kailangan nyo ng huwisyo, di ba? That you feel na your life, has to be in someone's hands. No? Kasi dahil sa sarili nyong kamay, hindi nyo kaya. And this is a fact. No? Kaya nga tayo ganito kasi the Lord made us imperfect so that we can need Him. Diba? And we can come to Him and depend on Him. So, tayo ay manalangin. O Panginoon, inaamin ko na ako ay makasalanan. Inaamin ko, Panginoon, na kailangan ko po kayo sa buhay ko. Hindi ko po kaya itong mag-isa. Humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan, Panginoon, at nagpapasalamat ako na binigay mo ang iyong anak na si Jesus para pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan. Siya ang pinarusahan mo in my place, Lord. Maraming salamat. Tinatanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Bigyan niyo po ako ng lakas to live the life that you want me to have, Panginoon. Na ang kalooban mo ang nangunguna. Ito ay aking dalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Taos-puso ka bang sumabay sa aming panalangin? Tinanggap mo ba si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng iyong buhay? Balitaan mo naman kami, kapatid. Please text yes space to 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001. O di kaya sa Globe number 0917-406-5001. At sa number 0925-300-3000. You are the apple of God's eyes. At kahit ang buhok mo ay bilang niya, ganun ka kahalaga sa Kanya. Kaya sa pagtanggap mo kay Jesus ngayon, tuwang-tuwa ang buong kalangitan dahil ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya i-text sa amin ang iyong ginawang eternal decision. Our texting instructions are on your screen. Yes, you're not perfect,
But we have a perfect God who loves us so much. Amen. So Jesus, thank you for your perfect love. Perfect love. Hindi lang yan sinasabi, Felici, kundi ginagawa. Tama. Gaya ng isinasabuhay ng ating humanitarian arm, Operation Blessing. Tinitiis at isinasantabi. Ito ang madalas ginagawa ng marami sa ating mga kababayang walang perang pampa-ospital sa tuwing nagkakasakit. Sa mga ganitong sitwasyon, kalusugan ang parating nalalagay sa alanganin, gaya ng nangyari kay Arlene. Tinubuan si Arlene ng bukol sa kanyang dila dahil sa hirap ng buhay at kawalan ng perang pampagamot. Binaliwala na lamang ni Arlene ang bukol hanggang sa ito'y lumaki. Bali ka na wala kong naramdaman nga bali ni kalitra gadi siya pagngangan kay nako moray akong na matikdan gani nga kanang nanay ditubo sa kuan sa yandila kalitra ang pagkuan ba pagtubo sa yandila. Hindi alam ni Arlene kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Nasa ganitong sitwasyon si Arlene nang dumating ang Operation Blessing team sa kanilang lugar. Kasama ng grupo ang mga volunteer doctor at surgeon. Isa si Dr. Mel sa mga sumuri kay Arlene. The safest procedure to do is to put the patient to sleep. Pero dahil sa siya naman may edad na, pwede siya mag-cooperate, we can do it and alam namin yung mga precautions na gagawin para hindi siya maging bloody. At saka yun naman, hindi makaka-apekto ng speech niya. Handa na kami! Matapos ang mga paghahanda, ay isinalang na si Arlene sa isang surgical operation. Makalipas ng mahigit 30 minuto ay natapos at naging matagumpay ang operasyon ni Arlene. Kung nasa may bayad dyan, private hospital na sinasabi ko, hindi mo siguro lalampas ng 20 mil. Isa lamang si Arlene sa 156 na Cebuanong nabigyan ng libreng surgical operation ng nagdaang medical mission ng Operation Blessing. Salamat ko sa Ginoo nga bali sila gigamit gani nga instrumento sa Ginoo nga makatabang sila sa inani nga kanang wala ikabayad. Isa lamang si Arlene sa mahigit 3 milyong kataong natulungan ng Operation Blessing simula pa noong 1997 nang itinatag ito. Pero marami pa rin ang sumisigaw ng tulong. Bukod sa mga medical at dental missions, tuloy-tuloy ang proyekto ng Operation Blessing sa pagsasagawa ng rehabilitation project. Sa ngayon, nandoon pa rin ang team ng Operation Blessing sa Palanog, Tacloban para buuin ang isang subdivision para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Hangad po natin na magpatayo ng 324 na bahay doon. Sa ngayon, natapos na ang 77 bahay. Sa malaking proyektong ito, kailangan namin ang pakikipagbayanihan ninyo. Be our partner today. Tawag na sa 737-0700. Sa akon nga mga kasimanwa sa Bacolod, Dira, Iloilo, mga utod at mga kaigsuonan sa Cebu, Davao, Bohol, Cagayan de Oro, maging sa Baguio, Pampanga, Tarlac o kahit saan man sa labas ng Metro Manila, pwede po kayong tumawag sa aming toll-free number. Libre ang tumawag sa 1-800-1888-8700 o ipadala ng inyong donasyon sa ML Kwarta Padala. Narito kung papaano. Pumunta sa alinman sa mahigit 1,200 branches ng ML Kwarta Padala. Mag-fill out ng send-out form. Isulat ang pangalan, halaga ng inyong donasyon at CBN Asia bilang receiver. Ibigay sa counter ang inyong filled out form kasama ang donasyon. At hintayin ang kopya ng inyong transaksyon. Napakadali lang mag-donate, di ba? It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang ating verse of the day? Is it A, John 3:16? B, Proverbs 5:3? Or C, Psalm 18 verse 30? Only the 30th caller, texter and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 737-0700. O di kaya i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! At para makasiguro sa inyong sagot, abangan mamaya
Susunod na, marunong ka bang humawak ng pera? Pag-usapan natin yan kasama si Vic Garcia. Silipin ang limited edition collections ni Kendrick. I'm not perfect, but I'm limited edition. Manood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Coach, di ko talaga kaya. Di, kaya mo yan. Matagal na yata nagbaboxing yan. Mas malakas ka doon. Ito ang dapat mong gawin. Jab straight hook, tapos iwasan mo siya. Okay? Okay, go, go. Learn and earn from Bamboo Experts. March 25, 2017, 8 a.m. at Carolina Bamboo Garden, Antipolo City. For more details, please visit carolinabamboogarden.com. Marami ka bang naitatabing pera pagkatanggap mo ng iyong sweldo? O kulang ba ang sweldo mo para sa lifestyle mo? Alamin kung anong uri ka ng money manager kasama si Vic Garcia ng Unleash International. Una, ang survivor. Paniniwala ng mga tao to, pareho kinikita sa ginagastos. If you're earning 20,000 pesos a month, January, kumita ka ng 20,000, magkano gagastusin mo? Di 20,000. February, magkano kinita mo? 20,000. Magkano gagastusin mo? 20. March, 20,000 kinita, 20,000 gastos. Ito ang problema. Paano pagdating ng April, nasira ang ventilador mo? Saan ka kukuha ng pambili o pampagawa ng ventilador? Wala. Bakit? Sanay na sanay kang gumastos ng 20,000. Nakalimutan po natin paghandaan yung mga ibang bagay na pwede mangyari sa buhay natin. Ikalawa ay tinatawag na pretender. Kikita ng pera, so sobra ng gastos, mangungutang. Ang mga pretender ho, ang feeling nila maganda ang buhay nila. Bad news, feeling lang nila yun. Pangalawa hong problema ng pretender, marami pang kailangan. The problem is, they pretend too much. Ang mga pretender ho, mukhang mayaman, ang ganda ng damit. Amoy mayaman, naku, ang ganda ko ng pabango niyan. Lakad mayaman. Ang problema lang ho, pag sila lang mag-isa sa bahay nila, I'm lonely, but no one can tell. Ang ikatlo ay ang seeker. Ito ho naman ang ginagawa niya, kaiba ho siya. Kikita ng pera, gagastos. So sobra. Aba, ibang klase ho itong taon to. Pagkagastos niya, may sobra pa. Ano ang ginagawa niya? Naghahanap po siya ng investment. At pagkatapos mag-invest, kikita uli ng pera. May mga panahon dumarating sa buhay natin, may sobra tayong pera eh. Hindi lang natin alam kung saan natin dadalhin. Ito ang problema. Akala natin ang pambili ng bagong cellphone investment, pambili ng bagong computer investment, pambili ng bagong LCD TV investment. Bad news ho, hindi yan investment. Ikaapat naman ay ang dapat matutunan upang maging maayos ang kaperahan, ang unleasher. Paano ho ba gawin tong buhay na to na magkakaroon tayo ng maganda kinabukasan? Napakasimple lang ho. Sikreto ho, pagkita ng pera, you save, you invest, and whatever is left, yun lang yung inyong gagastusin. Pangarap po namin lahat ng Pilipino ay magkaroon ng financial success, happiness, and significance. Ang bawat tao ay magkaroon ng buhay na successful, happy na, at significant. At paulit-ulit namin sinasabi, pwede ito mangyari. Bakit to? Nangyari ho sa buhay namin to. Sumabay ba kayo kanina sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Susunod na, silipin ang limited edition collections ni Kendrick. I'm not perfect, but I'm limited edition. Manood na at pwede ka pang manalo ng aming papremyo. Oras. Yan ang nagpapatakbo ng mundo. Mula umaga hanggang gabi, oras ang siyang basehan kung kailan at kung saan tutungo ang isang tao. On the dot and on time. Yan ang mahalaga dahil ika nga, time is gold.
At yan ang dahilan ng pagiging kolektor ni Hans Stan ng mga relo. Bata pa lamang ay nahilig na sa mga timepieces si Hans. Kung noon, hanggang tingin na lang siya sa mga relo dahil wala pa siyang sariling perang pambili. Ngayon, nangongolekta na siya ng mga relo. First time I bought a watch, high school graduation. Yun, kasi para sa akin yung watch, every life moment, kailangan ko bumili ng watch. So grade school graduation, high school graduation, college graduation, actually puro graduation, MBA graduation, yung nagpakasal, meron na akong watch. Tas, parang gusto ko every milestone sa buhay, every life moment merong watch. Isang brand ng relo na kung tawagin ay G-Shock ang kanyang kinokolekta. Bagamat mas mura ito sa iba niyang mga relo, para sa kanya ito ang the best dahil sa kakaibang features ng mga relong ito. Gumagastos man si Hans sa kanyang mga relo, alam pa rin naman niyang limitahan ang sarili sa patuloy na pagbili at pag-iipon ng relo. Yan si Mr. Kendrick Hans. Ayan, isipin mo naman, kolektor. Diba? May mga ganyan talaga. Kanina, I was watching the video. I was trying to make sense out of what he's collecting. Yes. Parang sabi ko, parang sayang naman. Pero alam mo, parang ginawa pa niyang platform para ipaliwanag na every milestone of your life kailangan mong i-celebrate, which is true. Yes. Kasi may mga ibang tao nga hindi nag-celebrate ng birthday. Pero siyempre, dapat para magkaroon ng meaning ang buhay mo, abay dapat mong i-celebrate. Tingnan mo na lang on your journey, di ba? Kung paano ka binless ni Lord. So, maalala mo yon. Sinabi naman niya na meron namang limitation at saka kaya nga G-Shock para hindi masyadong mahal, although nagmahal later on. But marami siyang may bibigay na lesson. Actually, he said value for money. Correct. Diba? And he said, I guess he's also showing us the importance of time, diba? And how it is important to spend it with the ones you love. And I guess those moments na he was mentioning a while ago, I'm sure he spent that with people who were very close to him. Kasi sabi niya, birthday, graduation, usually mga family occasions yan, diba? Sa buhay, limited lang ang ating pasensya. Limited lang ang ating pag-ibig. Limited lang ang ating masasandalan. Limited lang ang ating matatawakan. Pero may perfect God tayong matatakbuhan. Psalm 18:30 says, "As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him." Sa Tagalog, awit 18:30, ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong lasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Kaya lagi nating tandaan, we are not perfect, but we have a perfect God, and His name is Jesus. Dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Mga kwento ng pagbabago para sa pagbabago. Ako po si Felicie Pangilinan Buizon. At ako naman po si Alex Tinsay, na nagsasabing si Kristo ang simula ng tunay na pagbabago. It's Tuesday! Just choose A, B, o C para manalo ng aming papremyo. Ang tanong, ano ang ating verse of the day? Is it A, John 3:16? B, Proverbs 5:3? Or C, Psalm 18 verse 30? Only the 30th caller, texter, and Facebook fan na may tamang sagot ang mananalo ng aming papremyo. Itawag ang inyong sagot sa 737-0700. O di kaya i-text sa aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001. At Sun number 0925-300-3000. Kaya sali na! Ang atraksyong ito sa kapwa babae ay mas lalo pang tumindi sa tuwing may makikitang babaeng naaapi. Dapat magsalita ang babae ng 25,000 words per day. Dapat niya ubusin ito upang happy siya. At ito naman ang payo ni Jez para sa mga gustong magsimula din ng negosyo. Dream without an action is just an illusion. So, bigyan mo ng action lahat ng plans mo and pray for it.